opinion nyo sa pagkaka-aresto kay former President Duterte? Utang ina yan, BBM. Bumaba na siya sa pwesto. Huwag niya hintayin magkaroon ng People Power 3. Dahil nako Diyos ko, hindi siya maapektuhan kami mga taong bayan na apektado pag nangyari niyan. Kaya dapat utang ina niya bumaba na siya para wala lang gulo. Hindi ba niya naisip? Ang laki na naitulong ni Duterte sa bansang Pilipinas. Siya naawa sa matanda. Matanda na. Mag-80 years old na po. Oo. Iika-ika na maglakad. Ang tatay niya, kung hindi dahil wala siya utang na loob, utang ina niya. Kung hindi dahil kay Duterte, malilibing ba tatay niya? Hanggang ngayon siguro ang tatay niya nandun pa sa bahay nila, naka-isolate. Survey. About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, ano po kaya yung opinion nyo? Para sa akin, parang unfair. Okay. Kasi marami din naman siyang nagawang mabuti sa yun na. Ma'am, tanong ko pa, ano po yung mga tumatak sa inyo na proyekto ni former President Duterte? Ang pinakatatak is yung yung tukhang. Tukhang? Oo. Kasi ngayon, parang naghanap na naman yung mga addict dito sa paligid niya. Marami mas naghanap yung krimen. Guys, nandito tayo ngayon sa Baclaran, no? Dito tayo magkakanya survey. Tatanungin natin ang ating mga kababayan kung ano yung opinion nila sa pagkaka-aresto kay Pangulong former President Rodrigo Duterte. So, let's go mga kababayan. Hello. Sir, okay lang mag-survey, sir? About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, ano yung opinion nyo? Ano lang, parang tanga lang kasi sarili na dito tayo, Pilipino tayo, makukulong ka sa ibang bansa, wala ka naman. Saka parang wala kabuluhan naman yung nangyari. Hindi man lang pinaglaban kasi yung presidente natin ngayon parang walang kwenta. Thank you, sir. Tanong ko lang din, ano yung mga tumatak sa isipan nyo ng mga proyekto ni dating Pangulong Duterte? Gusto ko yun, nakubos yung adik, tahimik yung daan, walang adik. Takot ang lahat ng adik, yun ang pinakagandang nangyari. Hindi tulad ngayon, pati ata yung ano, basta. Ayun. Sige sir, thank you. Salamat. Sir, okay lang mag-survey, sir? Sige lang. About sa pagkaka-aresto sa kay former President Rodrigo Duterte, former President. Ano yung opinion niyo, sir? Sana naman makabalik siya na mayat dito sa atin sa Pinas. Kasi kahit pa paano marami naman siya naitulong sa ating bansa eh. Katulad nung siyang namumuno, nawala yung mga adik, nawala yung mga tanim-balam, nawala yung mga uldapan. Nung nawala siya ngayon, nagsibalik na naman yung mga uldapan, mga snatcher. Sana makabalik na naman sila dito. Ayun. Sige sir, thank you sir. Sir, okay lang mag-survey? Thank you. Sir, okay lang mag-survey, sir? About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, anong opinion niyo, sir? Wala po. Ayun. Thank you. Ba? Vincent Tabigi. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am, mag-survey. Okay lang po mag-survey. About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, ano po kaya yung opinion nyo? Para sa akin, parang unfair. Okay. Kasi marami din naman siyang nagawang mabuti sa yun na. Ma'am, tanong ko pa, ano po yung mga tumatak sa inyo na proyekto ni former President Duterte? Ang pinakatatak is yung yung tukhang. Tukhang? Oo. Kasi ngayon, parang naghanap na naman yung mga addict dito sa paligid niya. Marami mas naghanap yung krimen. Ano ba yan? Naiiyak. Sir, okay lang mag-survey? About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte, anong opinion niyo? Ano yan? Parang hindi naman lahat ng sangayon sa ganyang sitwasyon. Parang ano lang yun eh.
hindi kayo pabor na nahuli siya. Hindi ako kasama. Sir, tanong ko lang, ano yung mga tumatak na proyekto na nagawa ni Tatay Digong para sa inyo? Maraming naitulong si Duterte dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga droga. Marami na siya. Lumabas na yung mga kapit ng mga droga, lalo na yung mga official na kapit sa mga ganyan. Lumabas na yung baho nila. At hindi lang yan, marami pang ikulong si Duterte. Sige sir, thank you. Kasi ate, okay lang mag-survey. Ano pong opinion nyo sa pagkaka-aresto kay former President Duterte? Teka muna, Duterte ba yan? Duterte kasi ko kahit ano gawin nyo. Putang ina yan, BBM. Bumaba na siya sa pwesto. Huwag niya hintayin magkaroon ng People Power 3. Dahil nako Diyos ko, hindi siya maapektuhan kami mga taong bayan na apektado pag nangyari niyan. Kaya dapat putang ina niya bumaba na siya para wala lang gulo. Dahil siya, anytime mapera siya eh. Anytime kahit saan niya gusto pumunta, makakapunta sila ng pamilya niya. Paano kami mahihirap? Paano kami mahihirap? Hanggang dito na lang kami, mamamatay na lang kami dito. Dahil sa kagagawa niya. Hindi ba niya naisip? Ang laki na naitulong ni Duterte sa bansang Pilipinas. Ano naitulong niya? Yung pagiging adik niya? Dapat dyan bumaba na siya sa pwesto kung ayaw niyang kung ayaw niya masira ang mamamayang Pilipino. Siya lang ang nagpapasirap dito sa bansang Pilipinas. Dapat siyang bumaba na siya dito. Hindi siya naawa sa matanda. Matanda na. Mag-80 years old na po. Oo. Ika na maglakad. Ang tatay niya, kung hindi dahil wala siya utang na loob, utang ina niya. Kung hindi dahil kay Duterte, malilibing matatay niya. Hanggang ngayon siguro ang tatay niya nandun pa sa bahay nila, naka-isolate. Hindi niya naisip yun. Sana hindi naman sa pera eh. Hindi naman kailangan ni Duterte pera. Kita mo siya lang ang naging presidente ng Pilipinas na tignan mo ang bahay niya. Ganon at ganon pa rin, walang pagbabago. Hindi tulad ng lahat ng mga presidente na tumakbo. May mansion kung saan-saan. Tapos daming negosyo. Yan, naku, grabe. Ma'am, tanong ko lang, ano po yung mga tumatak sa inyo na proyekto ni Tatay Digong? Naku, yung unang-una na yung war on drugs. Diba? Kung hindi dahil kay Digong, baka mas lalong talamak ang mga drugs na yun. Nung umupo si Digong, tignan mo, kahit pa paano naglaylo ang mga adik. Yun lang. Thank you ma'am, salamat po. Ma'am, okay lang ma'am, survey sa inyo. Ma'am, okay lang mag-survey? Basta kami, solid kami. Tatay Digong pa rin kami. Tatay Digong kayo? Oo. Opo. Duterte pa rin kami. Forever to, basta kami solid pa rin. Ayun, forever Tatay Digong. Kayo ma'am, anong opinion nyo ma'am sa pagkaka-aresto kay former President Duterte? Dinala sa Netherlands. No comment na kami doon. Basta importante, nandito kami. Paggabi po eh. Ano kayo masasabi doon? Basta solid Duterte po kayo. Basta Duterte kami. Ayun. Yung mga nagawa niyang maganda, walang makakaano doon. Walang kapantay. Sige po, thank you po. Salamat po. Ay, solid po. Sorry. Nay, okay lang mag-survey? Pagkaka-aresto po kay former President Duterte, ano pong opinion nyo? Makatarungan ba ito o hindi? Wala mo kung alam nun. Okay, ano po, undecided. Sir, okay lang mag-survey, sir? No comment. No comment. Sir, okay lang mag-survey? Ayaw rin, sir.
Dito tayo sa kabila. At ang walang ID, pag wala may mobile, walang latag daw. Para yung mga may ID, yun ang yung permit. Yun ang makakaano dyan. Yun ang talagang pwede mag-pisto. Dito tayo. Sir, okay lang sir mag-survey. Ano yun? About sa pagkaka-aresto kay former President Duterte. Ano pong opinion nyo? Makatarungan ba ito o hindi? Hindi po makatarungan yan kasi hindi po kinasuhan dito sa Pilipinas. Dapat kung may kasalanan, dito ka kinasuhan sa Pilipinas, kalukuhan yan. Yun lang. Sir, tanong ko pa, ano po yung mga tumatak sa inyo na mga proyekto ni Tatay Digong? Ito, siya ang nagtapos, itong ilarte. Ako. Yun lang ano dito sa amin. Yun ang nakita ko sa proyekto niya. Pero maganda naman ang nagawa ni Duterte na nalinis ang mga wala yung mga adik-adik. Yun lang. Sige po, thank you. Salamat po. Okay. Ma'am, okay lang ma'am? Opinion nyo lang ma'am. Wala pong mali dito sa sagot nyo. Kayo ma'am. Kayo sir, anong opinion nyo sir? Sir, okay lang sir, survey? Ayaw ni sir. Ay, bata pa kayo, bawal eh.